Sa video na ito, makikita at malalaman ang mga bayani, kilala, dakila at personalidad na mga Pilipino na may mahalagang kontribusyong nagawa sa kasaysayan ng Pilipinas na isinilang sa buwan ng Pebrero. Noong ika-1 ng Pebrero taong 1863, isinilang si Jose Maria Panganiban, isa sa mga pangunahing manunulat, at taga-ambag para sa pahayagang La Solidaridad, at nakilala sa sagisag panulat na Joe Mapa. Noong ika-2 ng Pebrero taong 1877, isinilang si Candelaria Borja, ang unang kinatawan ng distrito ng Bohol sa unang Kongreso ng Pilipinas mula 1907 hanggang 1916. Noong ika-3 ng Pebrero taong 1862, isinilang si Mariano Crisostomo Ilugo, isa sa mga naging matalik na kaibigan ni Marcelo H. del Pilar, at nagsilbing taga-suri sa hukbo ni General Isidoro Torres noong 1897, at panlalawigang piskal ng Bulacan mula 1901 hanggang 1904. Noong ika-4 ng Pebrero taong 1939, isinilang si Seferino A. Flores, isa sa mga bayani sa panahon ng batas militar. Noong ika-5 ng Pebrero taong 1865, isinilang si Aguedo del Rosario, isa sa mga unang kasapi at nagtatag ng katipunan noong ika-7 ng Hulyo taong 1892. Noong ika-6 ng Pebrero taong 1848, isinilang si Marcelo Adunay, isang musiko sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, at kinikilala bilang prinsipe ng musikang pansimbahan ng Pilipinas. Noong ika-7 ng Pebrero taong 1893, isinilang si Nicanor S. Abelardo, isang kompositor ng mga awitin sa pelikula o entablado, at kinikilala bilang isa sa 3 haligi ng musikang Filipino, kasama sina Francisco Santiago at Antonio Molina. Noong ika-8 ng Pebrero taong 1890, isinilang si Claro M. Recto, isang makabansang estadista na itinuturing na ama ng Konstitusyong 1935, at huling mahistrado ng Korte Suprema na hinirang ng Presidente ng Estados Unidos. Noong ika-9 ng Pebrero taong 1837, isinilang si Padre Jose Burgos, isang paring Katoliko na inakusahan ng pag-aalsa ng mga awtoridad ng Espanya at nilitis at pinatay kasama ang 2 pang mga pari na sina Mariano Gomez at Jacinto Zamora na nakilala bilang Gomburza. Noong ika-10 ng Pebrero taong 1857, isinilang si Tomas del Rosario, ang masigasig na tagapagtaguyod ng karapatan sa malayang pagsamba, at ng pagkakahiwalay ng simbahan at estado. Noong ika-11 ng Pebrero taong 1860, isinilang si Vicente Lucban, ang pinunong politiko-militar ng Samar at Leyte, sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, at kinikilala ng mga Amerikano bilang utak ng Balanghiga Massacre, kung saan higit sa 40 tropang Amerikano ang napatay. Noong ika-12 ng Pebrero taong 1863, isinilang si Marcelino Aurey, ang tinaguriang Kapitan Alapaap ng himagsikang Pilipino at bayani ng labanan sa Talisay. Noong ika-13 ng Pebrero taong 1907, isinilang si Cathy de la Cruz, isang batikang Pilipinong mang-aawit na nakilala bilang Reyna ng Vaudeville at Jazz, bago ang ika-2 digmaang pandaigdig. Noong ika-14 ng Pebrero taong 1912, isinilang si Maria Calao Katigbak, isa sa anak ng revolusyonaryo na si Teodoro Calao. Noong ika-15 ng Pebrero taong 1875, isinilang si Jovita Fuentes, ang kauna-unahang Pilipinang mang-aawit na kinilala sa ibang bansa sa larangan ng opera, at ang kauna-unahang Pilipina na hinirang bilang pambansang alagad ng sining para sa musika noong 1976. Noong ika-16 ng Pebrero taong 1874, isinilang si Vicente A. Locsin,
isang Pilipinong manggagamot na naging kinatawan ng ikalawang distrito ng Negros Oriental sa Asemblea ng Pilipinas mula ika-16 ng Oktubre taong 1907 hanggang ika-16 ng Oktubre taong 1909. Noong ika-17 ng Pebrero taong 1877, isinilang si Hilaria del Rosario, ang unang asawa ni General Emilio Aguinaldo, at itinuturing na tagapagtatag at unang pangulo ng Red Cross sa Pilipinas. Noong ika-18 ng Pebrero taong 1913, isinilang si Eladio Baliti, ang kinatawan ng unang distrito ng Samar mula ika-8 ng Nobyembre taong 1955 hanggang ika-30 ng Disyembre taong 1965. Noong ika-19 ng Pebrero taong 1886, isinilang si Jose Abad Santos, ang ika-5 punong mahistrado ng Korte Suprema, at nagsilbing acting president ng bansa noong ika-2 digmaang pandaigdig. Noong ika-20 ng Pebrero taong 1914, isinilang si Angel Ernesto Nakpil, isang Pilipinong arkitekto na naglingkod bilang City Planning Commissioner ng Maynila mula 1947 hanggang 1949. Noong ika-21 ng Pebrero taong 1855, isinilang si Felix Resurrection Hidalgo, isa sa mga kinikilalang mahuhusay na pintor sa kanyang panahon. Noong ika-22 ng Pebrero taong 1898, isinilang si Lazaro Francisco, ang itinanghal na pambansang alagad ng sining sa panitikan noong 2009. Noong ika-23 ng Pebrero taong 1879, isinilang si Pedro Guevara, ang aide at private secretary ni General Juan Cailles, at nagsilbing delegado na kumakatawan sa Laguna sa Kumbensyong Konstitusyonal noong 1934. Noong ika-24 ng Pebrero taong 1888, isinilang si Vicente Lim, ang unang Pilipinong nagtapos sa Akademyang West Point sa Estados Unidos, at kinikilalang bayani ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ika-25 ng Pebrero taong 1855, isinilang si Victorino Mapa, ang ikalawang punong mahistrado sa ilalim ng pamahalaang insular ng kolonyal ng Amerika. Noong ika-26 ng Pebrero taong 1922, isinilang si Jose W. Jokno, ang tinaguriang ama ng karapatang pantao, dahil sa kanyang paglaban sa karapatang pantao ng mga Pilipino sa panahon ng batas militar. Noong ika-27 ng Pebrero taong 1869, isinilang si Baldomero Aguinaldo, ang pinunong general ng mga lalawigan sa Katimugang Luzon, pinsan ni General Emilio Aguinaldo, at lolo ni Cesar Virata na dating punong ministro noong 1980s. Noong ika-28 ng Pebrero taong 1877, isinilang si Roman Faustino, ang tinaguriang dakilang pintor ng Cavite. Noong ika-29 ng Pebrero taong 1920, isinilang si Kensesa Milan Baduel, isang dalubguro na nakilala dahil sa kanyang kahusayan sa pamamahala, konsultasyon, at pagtuturo sa larangan ng edukasyon. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.